Paano kung ang mismong mga bagay na nagawa mo upang malugod ang Diyos, talagang itinutulak ka pa sa Kanya? Tama yon. Ang ilan sa mga karaniwang relihiyosong kilos, ang mga nakita natin sa mga simbahan, natutunan mula sa pagkabata at paulit-ulit sa loob ng maraming taon ay maaring hindi mula sa Diyos. Sa katunayan, maaring hindi rin sila lumitaw sa Biblia. Ngayon pupunta tayo sa siyari ng mga gawi sa relihiyon na mukhang banal, nakakaramdam ng espiritual, at tinanggap ng milyon-milyong mga mananampalataya. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman hiniling sa kanila. Hindi ito tungkol sa pag-atake sa iyong pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagligtas nito mula sa pagganap, pagkalito, at mga gawa na gawa ng tao na walang kinalaman sa puso ni Hesukristo. Kung ang iyong kaluluwa ay nadama ng mabigat, ang iyong mga panalangin ay mekanikal, o ang iyong espiritual na buhay na natigil sa mga gawain, ang video na ito ay para sa iyo. Maaari mong malaman na ang pinapanatili mo sa espiritual na tuyo ay hindi isang kakulangan ng pagsisikap, ngunit ang kakulangan ng katotohanan. At ang katotohanan ayon sa Biblia ay magpapalaya sa iyo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang pagbubukas ng matakagyat na ito, dahil ang pagsunod sa mga kaugalian sa relihiyon na walang direksyon sa Biblia ay hindi mangyaring Diyos. Ang pananampalataya na nakaugat sa tradisyon ay hindi pananampalataya, ugali ito. At ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga ritual. Naghahanap siya ng pagsunod, pagsuko at relasyon. Kaya sumandal, huwag kumurap. Ang matututunan mo ay maaaring hamunin ang lahat ng iyong inaakala na banal. At kapag nakarating kami sa numero 4, maaaring mabigla ka sa iyong core. Kaya, bago tayo sumisid, mag-iwan ng komento. Aling relihiyosong kilos sa palagay mo ang hindi hiniling ng Diyos? Pagkatapos ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell, dahil kung ano ang maririnig mo ngayon ay hindi lamang hamon ng iyong isip, ngunit maibabalik ang iyong kaluluwa. Ialis natin kung ano ang naimbento ng tao at bumalik sa sinabi ng Diyos. Handa ka na? Paano kung ang ilan sa mga pinakakaraniwang relihiyosong kasanayan ay hindi mula sa Diyos? Oo, hayaang lumubog iyon para sa isang segundo. Paano kung marami sa mga bagay na ginagawa ng mga tao sa pangalan ni Hesukristo ay hindi talaga mga bagay na hiniling niya? Sa paglipas ng mga siglo, ang hindi mabilang na mga tradisyon ay sumiklab sa pananampalataya ng Kristiyano. Ang mga kasanayan na ipinasa ng kultura, hindi sa banal na kasulatan na manual. Sinusundan sila ng mga tao ng walang pinag-uusapan, naniniwala na ginagawa nila ang tamang bagay. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Marami sa mga kilos na iyon ay higit pa tungkol sa pag-imbento ng tao kaysa sa banal na pagtuturo. Hindi ito isang pag-atake sa pananampalataya, o ito ay isang akusasyon laban sa mga nagsisikap na sundin ang Diyos. Hindi. Ito ay isang mapagmahal na tawag pabalik sa pinagmulan, pabalik sa Biblia, bumalik sa kung ano ang tunay na nais ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, ang uri na nakalulugod sa Diyos ay nakaugat sa pagsunod, hindi pagganap. At kung minsan, ang mga bagay na mukhang banal sa labas ay ang mismong mga bagay na pinipigilan tayo mula sa paglalakad sa katotohanan. Kaya kung handa ka na para sa isang wake-up call na maaring ma-reshape lamang ang iyong espiritual na buhay, nasa tamang lugar ka. Kita nyo, ang problema ay hindi ang pagnanais na maging relihiyoso. Maging relihiyoso ito ng walang relasyon. Maraming mga naniniwala ang pumupuno sa kanilang buhay ng mga ritual na mukhang makadiyos, ngunit walang koneksyon sa banal na espiritu. At kung tayo ay matapat, ang ilan sa mga kilos na ito ay nakakaramdam ng pag-aliw dahil lamang sila pamilyar, hindi dahil pinapalapit nila tayo kay Hesukristo. Ito ay tulad ng pagsasaulo ng mga hakbang ng isang sayaw, ngunit nakalimutan ang musika. Nariyan ang mga galaw, ngunit nawawala ang puso. Ayaw ng Diyos ng isang mahusay na pagsasanay na gawain, nais niyang mabuhay ang iyong pananampalataya, maging personal, matalik at pinamunuan ng Espiritu. Yun ang dahilan kung bakit ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa paglalantad ng mga maling tradisyon. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng uri ng pagsunod na nakalulugod sa Diyos, ang uri na diretso mula sa Kanyang salita. At tiwala sa akin kapag nakarating kami sa numero 4, sisimulan mong makita kung gaano kalalim ang butas ng kuneho na ito. Sa buong video na ito lalakad tayo sa 7 relihiyosong kilos na maaaring magmukhang banal mula sa labas.
ngunit hindi kailanman hiningi sila ng Diyos. Ito ang mga bagay na iniisip ng mga tao na nakalulugod sila sa Diyos, ngunit hindi sila nakaugat sa Biblia. Ang ilan sa kanila ay sumasalungat pa sa itinuturo ng banal na kasulatan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-uusap na ito. Kapag itinatayo mo ang iyong buhay sa mga tradisyon na walang pundasyon sa salita ng Diyos, tinatapos mo ang pagbuo ng buhangin. At pagdating ng mga bagyo, kapag ang mga pagdududa ay tumama, kapag nasubok ang iyong pananampalataya, ang pundasyong iyon ay hindi hahawak. Kaya ang layunin dito ay hindi mapunit ang iyong pananampalataya. Ito ay upang muling itayo ito ng mas malakas, upang ihanay ang iyong espiritual na buhay, hindi sa sinasabi ng relihiyon, ngunit sa kung ano talaga ang hiniling ng Diyos. Sa pamamagitan ng buhay at mga turo ni Hesukristo, ilalantad natin ang pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon na ginawa ng tao at pagsunod na inorden ng Diyos. At marahil ay naramdaman mo na ito ng malalim, ang maliit na pag-igting, ang pakiramdam na ang isang bagay ay hindi tama sa paraan ng pagpapaniwala na ipinakita ngayon. Hindi ka nag-iisa. Maraming mga tao ang nakaramdam ng pagkakakonekta, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin dito. Wala silang wika, tool o gabay upang makilala ito. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mensaheng ito. Dahil kapag ang iyong puso ay tunay na bukas sa tinig ng Diyos, ang banal na espiritu ay nagsisimulang ibunyag kung ano ang tunay at kung ano ang ingay sa relihiyon, at maging matapat, malakas ang ingay. Nagmula ito sa mga pulpito, social, media, tradisyon ng pamilya, saan man. Ngunit ang katotohanan ay tahimik. Ito ay bumubulong sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nakahanay ito sa mga turo ni Jesus. At ito ay humahantong sa atin sa kalayaan, hindi pagganap. Kaya't huminga, buksan ang iyong Biblia at humukay ng malalim. Ito ay magiging isang paglalakbay, isang espiritual na detox ng mga uri. Makikipag-usap kami sa hindi komportable na mga katotohanan, ngunit palaging sa pamamagitan ng lens ng biyaya. Tandaan, hindi hinatulan ni Jesus ang mga tao sa hindi alam ng mas mahusay. Nag-alok siya ng ilaw kung saan may kadiliman, katotohanan kung saan may pagkalito. Kaya habang inilalantad natin ang mga gawaing ito sa relihiyon, gawin ito ng isang mapagpakumbabang puso. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay mula sa Diyos o mula sa tao? Dahil sa sandaling magsisimula kang magtanong ng may pananampalataya, binibigyan mo ang puwang ng Diyos upang ibunyag. At magtiwala ka sa akin, kapag nagsasanay tayo, number 4, ang iyong pananaw ay maaring hindi na magkapareho muli. Handa na? Pagkatapos ay magsimula tayo sa unang gawaing pang relihiyon na mukhang banal, ngunit malayo sa tinanong ng Diyos. Ito ay isang bagay na ginagawa ng maraming mananampalataya araw-araw, kung minsan ay hindi man lang nag-iisip. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na paulit-ulit ang parehong panalangin? Tulad ng isang script na iyong na-memor sa halip na isang pag-uusap mula sa puso? Hindi ka nag-iisa. Maraming mga naniniwala ang nahuhulog sa pattern na ito ng hindi man ito napagtanto. Ngunit binalaan tayo ni Jesus mismo tungkol dito sa Mateo 6:7, kung saan sinabi niya, "At kapag nagdarasal ka, huwag magpatuloy sa pagbabling tulad ng mga pagano, sapagkat sa palagay nila ay maririnig sila dahil sa kanilang maraming mga salita." Iyon ay isang seryosong tawag sa paggising. Ang issue ay hindi ang kilos ng pag-uulit ng sarili, paulit-ulit na walang kahulugan, nang walang pananampalataya, nang walang presensya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga patula na pagresitasyon. Nais niya ang pakikipag-isa. Nagnanais siya ng totoong pag-uusap sa kanyang mga anak, hindi mga robotic ritual na nakasuot ng relihiyosong wika. Ang katotohanan ay, ang isang solong taos pusong pangungusap ay maaaring iling ang langit ng higit sa isang oras ng pag-uulit ng mekanikal. Isipin mo ito. Gusto mo ba ng isang kaibigan na nagsasabi ng parehong bagay sa iyo sa tuwing nagsasalita sila? Kumusta? Kumusta ka? Salamat. Paalam. Bawat solong araw. Walang pagbabago. Walang emosyon. Walang koneksyon. Hindi iyon pagkakaibigan ang pagprograma nito. At gayon paman, iyon mismo ang lumapit sa Diyos sa panalangin. Ngunit ang Diyos ay isang relational na ama, hindi siya isang estatwa sa isang dambana.
Nakikinig siya, tumugon siya. Siya ay nagdadalamhati. Nagagalak siya, buhay siya. At kapag lumapit tayo sa kanya ng may pananampalataya, maging sa ating kahinaan, sumandal siya upang makinig. Iyon, ang dahilan kung bakit madalas na binibigyang diin ng Biblia ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nagbubukas ng pintuan sa banal na lapit. Ang pananampalataya ay lumiliko ang ating mga salita sa mga sandata, ang ating mga panalangin sa kapangyarihan. Kapag nanalangin si Jesus, hindi siya gumamit ng mabulaklak na wika o mahabang talumpati. Nagsalita siya ng may autoridad, kahinaan, at tiwala. Ang puso sa likod ng iyong panalangin ay mahalaga kaysa sa mga salitang pinili mo. Ang isa sa mga pinakamalakas na panalangin sa Biblia ay 3 salita lamang. Panginoon, iligtas mo ako. Mateo 4:30. Walang oras si Peter upang mag-rehearse, siya ay nalulunod. At ang desperado, matapat na sigaw ay inilipat ang puso ni Jesus. Ang Diyos ay hindi humanga sa dami, naakit siya sa katapatan, at ang banal na espiritu na namamagitan para sa atin kahit na hindi natin alam kung ano ang sasabihin, Roma 8:26, ay tumugon sa pagiging tunay. Mas okay na madapa ang iyong mga salita. Mas okay na umiyak, bumulong, umupo sa katahimikan, sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong puso. At kapag ang iyong mga dalangin ay nagmula sa isang lugar ng paggalang, katapatan, at pananampalataya, tinusok nila ang langit. Maging totoo tayo. Lahat tayo ay nagdarasal ng walang laman na mga panalangin sa ilang mga punto na walang pag-iingat na pagkain, na nagsipi ng mga taludtod na halos hindi natin naiintindihan o nagtatapos sa mga pag-uusap na may pagpalain ka ng Diyos nang hindi ito sinasadya. Ngunit may biyaya. Hindi naghihintay ang Diyos na parusahan tayo para sa pag-ulit ng relihiyon. Inaanyayahan niya kaming lumaki ng lampas dito. Upang i-pause at tanungin, ibig ko bang sabihin kung ano ang sinasabi ko ngayon? Sapagkat kapag ang pagdarasal ay naging ugali ng kaluluwa, hindi lamang ang mga labi, nagbabago ito sa atin. Ito ay nakahanay sa atin ng langit. Pinalalalim nito ang ating kaugnayan kay Hesukristo. At huwag kalimutan, hindi namatay si Jesus upang magkaroon tayo ng relihiyon. Namatay siya upang magkaroon kami ng access. Direkta, walang pag-access sa Ama sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyon ang gumagawa ng radikal na ebanghelyo. Kaya, siguro ngayon ang araw upang ilipat ang iyong diskarte sa panalangin. Subukang patayin ang mga linya ng script at makipag-usap lamang sa Diyos tulad ng gagawin mo sa isang mapagmahal na Ama. Ibuhos ang iyong puso, ibahagi ang iyong mga takot, iyong mga pangarap, iyong mga pagkabigo. Salamat sa Kanya. Tanungin mo siya. Umupo ka sa Kanya. At tulad ng ginagawa mo, isang bagay na holy ay nagsisimula na mangyari. Ang panalangin ay tumitigil sa pagiging isang gawain at nagiging isang buhay. Isang mapagkukunan ng lakas. Isang sandali ng pagbabagong anyo, sapagkat ang layunin ay hindi kailanman mapabilib ang Diyos, ito ay upang kumonekta sa Kanya. At ngayon na napag-usapan natin ang tungkol sa hindi nakikita na bitag ng mga walang laman na salita, lumipat tayo sa isa pang kasanayan na mukhang espiritual, ngunit maaaring maging isang pagganap sa disguise. Pag-usapan natin ang pag-aayuno, isang espiritual na disiplina na dapat na maging malalim na matalik, ngunit sa maraming mga lupon, ito ay naging isang pagpapakita sa publiko. Tinapik ni Jesus ang head-on na ito sa Mateo 16:18 na nagsasabing, kapag nag-aayuno ka, huwag magmukhang somber tulad ng ginagawa ng mga mapagkunwari, sapagkat pinatawad nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa iba ay nag-aayuno sila. Ngunit kapag nag-aayuno ka, pinahiran ang iyong ulo at hugasan ang iyong mukha, upang hindi ito malinaw sa iba na ikaw ay nag-aayuno. Malinaw na kristal iyon. Ang pag-aayuno ay hindi nangangahulugang maging isang pagganap. Hindi ito isang espiritual na badge upang kumita ng paghanga. Ito ay dapat na mapagpakumbaba ang iyong kaluluwa sa harap ng Diyos. Huwag itaas ang iyong imahe sa harap ng mga tao. Ngunit ngayon, lalo na sa edad ng social media, kahit na ang sagradong kilos na ito ay hijack ng labis na pananabik para sa pansin, mag-scroll sa iyong feed at maaari mong makita ang mga tao na nagpapahayag ng kanilang mabilis tulad ng isang pampublikong serbisyo.
Simula ng isang 21 araw na mabilis ngayon, oo, panatilihin mo ako sa panalangin. At habang tila walang kasalanan, kailangan nating tanungin, sino talaga ang post na yon? Diyos o ang iyong mga tagasunod? Kapag ang pag-aayuno ay naging isang pagkakataon sa larawan o isang mapagpakumbaba, nawawala ang layunin nito. Ang lakas ng pag-aayuno ay wala sa gutom, ito ay sumuko. Sinasabi mo sa iyong laman, hindi mo ako kontrolin. Ang aking espiritu ay namamahala at hinahanap ko ang Diyos kaysa sa lahat. Ang ganitong uri ng pag-ayuno ay may timbang sa langit. Nanginginig ito ng mga bagay sa espiritual na kaharian. Ngunit kapag nagawa ito para sa mga gusto o espiritual na clout, ito ay nagiging isa pang pagganap sa relihiyon. Ang totoong pag-aayuno ay hindi kaakit-akit. Magulo ito. Ito ay personal. Madalas itong nagsasangkot ng luha, espiritual na pakikipagbuno, at mga sandali ng malalim na pagmuni-muni. Ito ay kung saan ang iyong gana sa pagkain ay pinalitan ng gana sa Diyos. At sa panahon ng prosesong iyon, ang banal na espiritu ay madalas na naghahayag ng mga bagay sa iyong puso na hindi mo alam ay naroroon. Pride, takot, pagdududa, hindi pagpapatawad. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aayuno ay nagawa ng tama. Dahil hindi ito tungkol sa kawalan ng pagkain, tungkol sa pagkakaroon ng Diyos. Sa mga tahimik, nakatagong sandali kapag walang nakakakita, kundi siya, iyon ay kapag lumalalim ang iyong pananampalataya. Iyon ay kapag ang iyong mga panalangin ay maging pantasa. Iyon ay kapag naririnig mo ng mas malinaw ang tinig ng Diyos. Kahit na sa kultura ng simbahan, mayroong banayad na presyon na ito upang ipakita ang aming mga espiritual na disiplina. Sino ang nag-ayuno? Gaano katagal ka pupunta? Anong uri ng mabilis ang ginagawa mo? At muli, hindi mali ang mabilis na magkasama o hikayatin ang isa't isa. Ngunit ang panganib ay darating kapag ang kilos mismo ay nagiging isang pagsukat ng stick para sa kabanalan. Hindi iyon Biblia. Ang pananampalataya ay hindi isang kompetisyon. Ito ay isang lakad. At nilinaw ni Jesus kung ano ang ginawa ng lihim ay ang tunay na mahalaga sa Diyos. Dahil hindi lamang niya pinapanood ang iyong mga aksyon, binabasa niya ang iyong mga motibo. At kung ang iyong motibo ay pagkilala, pagkatapos ay pagbati, ang pagkilala ay ang iyong tanging gantimpala. Kaya narito ang hamon, sa susunod na pakiramdam mo ay humantong sa mabilis, huwag sabihin sa sinuman, gawin mo lang, tahimik, sinasadya. Sa iyong puso ay nakatuon sa Diyos lamang. Hayaan ang mabilis na maging isang sagradong pag-uusap sa pagitan mo at ng Ama. Sapagkat ang gantimpala na nagmula sa Kanya ay mas malaki kaysa sa anumang palakpakan mula sa tao. At ngayon na natuklasan namin kung paano kahit na ang isang bagay na banal na tulad ng pag-aayuno ay maaaring maling gamitin, hayaan itong gawin ng isang hakbang pa. Paano kung sinabi namin sa iyo na ang pagsamba, oo, pagsamba, ay maaari ring mali? Ang susunod na kasanayan ay maaaring iling ang paraan ng pagtingin mo kung ano ang tunay na sagrado. Ang pagsamba ay dapat na ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig at paggalang na itinuro sa Diyos lamang. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang debosyon na iyon ay nagbabago mula sa lumikha upang lumikha ng mga bagay? Ang Exodo 20 ay hindi magiging mas malinaw. Hindi ka gagawa para sa iyong sarili ng isang imahe sa anyo ng anumang bagay sa langit, sa itaas o sa lupa, sa ilalim o sa mga tubig sa ibaba. At gayon paman, kahit na sa mga Kristiyanong bilog, nakikita natin ang mga krus, estatwa, kandila at pinahiran na mga bagay na nakataas sa isang lugar na hindi nila sinadya upang sakupin. Maging malinaw, ang mga bagay na ito ay hindi masama sa kanilang sarili. Ang panganib ay kapag sila ay naging kapalit ng pananampalataya. Kapag ang mga tao ay nagsisimulang maniwala na ang krus sa kanilang dingding ay pinoprotektahan ang mga ito kaysa sa pagkakaroon ng Diyos sa loob nila, na kung saan ang mga idolatriya ay sumisilip sa likuran ng pintuan ng relihiyon. Ito ay banayad, ngunit ito ay malakas. Maaaring sabihin ng isang tao, ang langis na ito ay banal, ang scarf na ito ay ipinagdasal, ang pulseras na ito ay pinipigilan, ang kaaway. Ngunit maghintay, mula kailan ang mga bagay na naganap sa banal na espiritu? Namatay si Hesukristo upang ang presensya ng Diyos ay maaaring tumira sa loob natin, hindi sa mga material na item,
Ang mga gawa 17:24 ay nagpapaalala sa atin, ang Diyos na gumawa ng mundo ay hindi nakatira sa mga templo na itinayo ng mga kamay ng tao. At gayon paman, gaano karaming mga tao ang gumagamot sa mga simbahan o pisikal na mga item na parang magic portal sa langit? Ang pananampalataya sa Diyos ay pinalitan ng mga pamahiin na nakasuot ng relihiyosong wika. Ito ay tunog ng espiritual, ngunit walang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ay hindi nagmula sa isang kuwintas, isang kagandahan, o isang bote ng langis. Nagmula ito sa pananampalataya na nakaugat sa Biblia at isang buhay na relasyon sa Diyos. Mas malalim tayo. Gusto ng kaaway na makagambala sa mga naniniwala sa mga bagay na tila banal sa ibabaw. Hindi siya palaging nagpapakita ng mga sungay at apoy. Kung minsan ay nagpapakita siya bilang isang kumikinang na idolo sa hugis ng isang krus. Iyon ang dahilan kung bakit kritikal ang pag-unawa sa buhay ng pananampalataya. Ang unang iglesia ay hindi nagdadala ng mga bagay, dinala nila ang salita sa kanilang mga puso at espiritu sa kanilang buhay. Hindi nila kailangan ang mga pisikal na simbolo upang makaramdam ng malapit sa Diyos dahil lumakad sila sa Kanya. At hindi kailanman sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na kumapit sa isang item para sa proteksyon. Binigyan niya sila ng autoridad sa Kanyang pangalan. Iyon ay kung saan ang kapangyarihan. Hindi sa isang relic ngunit sa isang relasyon. Hindi sa tradisyon ngunit sa katotohanan. Siyempre hindi mali na magsuot ng krus o panatilihing bukas ang isang Biblia sa iyong bahay. Ngunit tanungin ang iyong sarili, ginagamit ko ba ito upang palakasin ang aking pananampalataya o upang palitan ito? Nagtitiwala ba ako kay Hesukristo? O nakasandal ba ako sa isang simbolo upang maging ligtas? Sapagkat hindi nais ng Diyos na umasa ang kanyang mga tao sa mga anino. Gusto niya silang maglakad sa ilaw. Sa Juan 4:1-4, sinabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu, at ang kanyang mga sumasamba ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ay isang uri ng pagsamba na hindi may boxed sa isang bagay o nakakulong sa isang lokasyon. Ito ay hilaw, totoo ito, at nangangailangan ito ng isang puso na ganap na sumuko sa buhay na Diyos. Hindi nakasalalay sa mga panlabas na palatandaan, ngunit umaapaw sa panloob na pananampalataya. Kaya siguro oras na upang kumuha ng inventaryo, tumingin sa paligid ng iyong puwang. Mayroon bang mga bagay na hindi mo sinasadyang nakataas? Naglagay ka ba ng higit na tiwala sa kung ano ang nakikita kaysa sa Diyos na hindi nakikita ngunit makapangyarihan? Sapagkat kung minsan, ang mismong mga bagay na ginagamit natin upang mapalapit sa Diyos ay maging mismong mga bagay na humaharang sa atin. At ngayon na hinila namin ang kurtina sa nakatagong form na ito ng idolatriya, pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na mas kontrobersyal. Paano kung ang mga tao ay nagbabayad para sa mga pagpapala? Iniisip na pinarangalan nila ang Diyos? Sa katunayan, bibili sila ng kasinungalingan? Maging totoo, ito ang pupunta sa ilang mga balahibo. Ang ideya na maaari kang magbayad para sa mga pagpapala ay nakakagalit. Ngunit nangyayari ito sa bawat solong araw sa mga simbahan sa buong mundo. At ano ang mas masahol? Maraming mga naniniwala ang nag-iisip na ito ay Biblia. Sa mga gawain 18:20, nakikita natin ang isang tao na nagngangalang Simon na nakasaksi sa mga apostol na nakalagay sa mga tao at ang banal na espiritu ay nahuhulog sa kanila. Ano ang ginawa niya? Inalok niya sa kanila ang pera upang makuha ang parehong kapangyarihan. Ngunit ang tugon ni Peter ay matalim at malinaw. Nawa ang iyong pera ay mapahamak sa iyo dahil naisip mo na mabibili mo ang regalo ng Diyos ng pera, hayan ang paglubog nito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ibinebenta. At gayon paman, gaano kadalas natin nakikita ang mga sistemang pangrelihiyon ngayon na nagmumungkahi kung hindi man, itanim ang binhi na ito at panoorin ang iyong himala na magbukas. Maghasik ng $1,000 na alok at i-unlock ang iyong tagumpay. Bilhin ang langis na ito, tela na ito, ang banal na tubig na ito, at darating ang pagpapagaling. Pamilyar sa tunog. Nakasuot ito ng banal na kasulatan, nakabalot ng damdamin ngunit hindi ito pananampalataya. Ito ay espiritual na pagmamanipula. Dahil narito ang katotohanan, hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera upang pagpalain ka. Ang kanyang mga pagpapala ay mga gawa ng biyaya, hindi mga transaksyon.
Si Jesus ay hindi kailanman humiling ng pagbabayad bago pagalingin ang may sakit. Hindi niya sinabi, "Bigyan mo ako ng isang barya ng pilak at ibabalik ko ang iyong paningin." Nakita niya ang pananampalataya at tumugon. At kapag tiningnan mo ng mabuti ang Biblia, ang tanging oras ng pera ay kasangkot sa mga himala ay kapag ang isang tao ay nagsisikap na abusuhin ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon ay hindi. Eto mga Pilipit, ang pagbibigay ay Biblia. Ang mga ikapo handog kabutihang loob. Lahat sila ay magagandang gawa ng pagsunod kapag tapos na sa isang dalisay na puso. Ngunit kapag ang pagbibigay ay naging isang tool upang manipulahin ang langit, nawawala ang kahulugan nito. Hindi na ito pagsamba, nagiging isang taya, at ang Diyos ay hindi maaaring suhol. Sa katunayan, sinabi ng Kawikaan 21:27, ang sakripisyo ng masama ay kasuklam. Suklam, gaano pa kadami kapag nagdala ng masamang hangarin. Hindi ito tungkol sa halagang ibinibigay mo, tungkol sa puso sa likod nito. Nagbibigay ka ba ng pag-ibig? O sinusubukan mong bumili ng isang pagpapala? Dahil may malaking pagkakaiba, isang nakalulugod sa Diyos. Ang iba pang nakakasakit sa Kanya. At narito ang nakabagbag, damdaming bahagi. Ang maling pagtuturo na ito ay nakasisindak sa desperado. Ang mga taong nahihirapan sa sakit, utang, mga sirang pamilya. Sinabi nila na kung bibigyan lamang sila ng higit pa, manalangin ng mas mahirap, magpakita sa susunod na kampanya, darating ang kanilang himala. Ngunit hindi ito pananampalataya. Ito ay isang pagbaluktot ng Ebanghelyo. Si Jesucristo ay nagbabayad ng pinakamataas na presyo, ang kanyang dugo, at walang donasyon na maihahambing doon. Kapag sinabi niyang ito ay tapos na sa krus, sinadya niya na ang pag-access sa mga pagpapala ng Diyos ay magagamit na sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagbabayad, hindi sa pamamagitan ng mga pagbili, pananampalataya lang. Simple, sumuko, walang tigil na pananampalataya. Kaya sa susunod na isang tao ay nangangako ng isang pambihirang tagumpay kapalit ng isang regalo, ipos. Buksan ang iyong Biblia, hilingin sa banal na espiritu ang pag-unawa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tumatakbo sa ekonomiya, tumatakbo ito sa pagsunod at biyaya, at sa sandaling napagtanto mo na, titigil ka sa paghabol sa mga pagpapala sa iyong pitaka, at simulang matanggap ang mga ito sa iyong puso. At ngayon na inilantad namin ang espiritual na scam na ito, lumipat tayo sa isa pang hindi pagkakaunawaan na kasanayan, ang isa na nakakaramdam ng banal sa ibabaw, ngunit subtly na inilipat ang pansin ni Jesus. Ang pagtatapat ay malakas. Maaari itong magdala ng pagpapagaling, kalayaan at pagpapanumbalik. Ngunit lamang kapag nagawa ang paraan na inilaan ng Diyos. Sa isang lugar sa kahabaan, ang simpleng kilos ng pagpunta ng diretso sa Diyos para sa kapatawaran ay napalitan ng iba pa. Isang sistema kung saan dapat mong ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa ibang tao na linisin. Ngunit ang Biblia ay ginagawang malinaw sa Juan 1:9. Kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at patatawarin tayo ng ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kawalang katarungan. Pansinin na, hindi nito sinasabi na aminin sa isang pari o aminin sa isang pinuno. Sinabi nito na siya ay nangangahulugang Diyos, ay ang nagpatawad. Iyon ay isang pangako diretso mula sa banal na kasulatan. Ngunit ngayon, marami ang nakulong sa isang siklo ng pagtatapat kung saan sa palagay nila, kailangan nila ng isang tagapamagitan ng tao. Ngunit si Jesucristo ang tanging tagapamagitan na kailangan natin. Ngayon huwag maunawaan. Ang mga pinuno ng espiritual ay may mahalagang papel. Naggabay sila, payo nila, may pananagutan sila sa amin. Hinihikayat din tayo ng James 5:16 na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa para sa pagpapagaling. Ngunit ang pagpapagaling at kapatawaran ay hindi pareho. Maaari kang makahanap ng emosyonal na pagpapagaling sa pamamagitan ng pamayanan, ngunit ang espiritual na kapatawaran ay darating lamang sa pamamagitan ng Diyos. Kapag ang pagtatapat sa mga tao ay nagiging isang kinakailangan sa halip na isang pagpipilian, ito ay banayad na nagnanakaw ng kaluwalhatian mula kay Jesus. Inilipat nito ang focus mula sa krus hanggang sa kumpidensyal at mapanganib iyon. Dahil sa sandaling naniniwala ang mga tao na dapat silang dumaan sa isang tao upang maabot ang Diyos, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay natunaw.
Ang belo ay napunit ng mamatay si Kristo. Bakit sinusubukan nating tahiin ito ng magkasama? Isipin ang produce na anak. Pag-uwi niya sa bahay nasira at nahihiya, hindi siya nag-schedule ng pulong sa isang pinuno ng templo. Tumakbo siya sa kanyang ama. At ano ang ginawa ng ama? Tumakbo siya upang salubungin siya. Iyon ang larawan kung paano tumugon ang Diyos sa tunay na pagsisisi. Walang papeles, walang linya ng paghihintay, walang pahintulot ng tao, pag-ibig, biyaya, at agarang kapatawaran. Iyon ang puso ng ating Ama sa langit. Ang Biblia ay hindi nagpapakita ng kaligtasan bilang isang proseso ng burokrata. Inihahatid ito bilang isang regalo, malayang ibinigay sa mga naniniwala. Kaya bakit natin ito komplikado? Ang panganib ng institutionalized na pagtatapat ay maaari itong maging mekanikal, isa pang checkbox ng relihiyon. Sabihin ng panalangin na ito makipag-usap sa taong ito at mabuti ka. Ngunit tinitingnan ng Diyos ang puso. Sinasabi ng awit 51:17, isang nasira at naghahabol na puso, O Diyos, hindi ka hahamak. Kapag sumisigaw ka sa Kanya ng pribado, sa kalagitnaan ng gabi, sa luha o katahimikan, ang tunay na pagtatapat nito at kung saan nagsisimula ang pagbabagong anyo, si Jesus ay hindi dumating upang lumikha ng mga middlemen. Dumating siya upang tulay ang agwat mismo. Pinunit niya ang dingding na naghihiwalay sa amin sa Ama. At kapag idinagdag natin ang mga ritual ng tao bilang mga hadlang, itinayo namin ang kanyang nawasak. Kaya narito ang katotohanan. Hindi mo na kailangan ng isang pamagat upang makipag-usap sa Diyos. Hindi mo na kailangan ng schedule. Hindi mo na kailangan ng pahintulot. Kailangan mo ng pananampalataya. Iyon lang. Sapagkat ang pananampalataya, ang susi na nagbubukas ng pintuan sa kapatawaran, hindi tradisyon, hindi relihiyon, pananampalataya. Puro at simple. At ngayon na sinilip namin ang mga layer ng pagsasanay na ito, tingnan natin ang isa pa na nagdulot ng pagkalito sa loob ng maraming taon. Isang espiritual na regalo na hindi naiintindihan, maling ginagamit, at madalas na naging isang badge ng pagmamataas. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagsasalita sa mga wika, isa sa pinakamalakas at mahiwagang regalo na nabanggit sa Biblia. Ngunit narito ang twist. Sa ilang mga simbahan ngayon, ang regalong ito ay naging simbolo ng katayuan, isang espiritual na pagraranggo. Isang palatandaan na may dumating o naabot ang isang mas mataas na antas ng kabanalan. At gayon paman, Sir mga taga-Korinto 12:30 ay nagtanong ng isang butas na tanong. Lahat ba ay nagsasalita ng mga wika? Ang ipinahiwatig na sagot, hindi. Hindi lahat ay ginagawa. At okay lang yon. Nilinaw ng Biblia na ang banal na espiritu ay nagbibigay ng iba't ibang mga regalo sa iba't ibang mga tao ayon sa kanyang kalooban, hindi ang ating mga pagsisikap, hindi ang ating mga hinahangad, hindi ang ating antas ng pagka-espiritualidad. Ngunit sa isang lugar kasama ang paraan, ang regalo ay naging isang layunin. Isang bagay na habulin upang patunayan na ikaw ay talagang pinahiran. Ang presyur na ito ay lumilikha ng pagkabalisa, paghahambing, at kahit na pagdududa sa sarili. Nagsisimulang nagtataka ang mga tao. Ano ang mali sa akin? Bakit hindi ako makapagsalita ng mga wika tulad ng iba? Sinusubukan nilang pilitin ito, pekeng itong o mas masahol pa. Naniniwala na hindi sila tunay na nai-save o napuno ng banal na espiritu. Ngunit hindi iyon ang inilaan ng Diyos. Ang banal na espiritu ay hindi isang gawaing sirko. Siya ay isang comforter, isang guro, isang gabay. At siya ay nagpapakita habang pinipili niya, hindi tulad ng hinihiling natin. Hindi kailanman sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng tanda na ito malalaman mo ang aking tunay na mga tagasunod. Nagsasalita sila ng mga wika. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanilang prutas makikilala mo sila. Mateo 7:16. Hindi mga regalo, prutas, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, iyon ang tunay na katibayan ng espiritu. Maganda ang mga wika kapag ginamit sa biblically. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 4:10 na ang pagsasalita sa mga wika ay nag-iingat sa tagapagsalita maliban kung may interpretasyon. Nangangahulugan ito na higit pa tungkol sa personal na pag-unlad kaysa sa pampublikong pagpapakita.
Ngunit nakalulungkot, sa ilang mga puwang ang mga wika ay naging isang espiritual na pagganap, malakas, magulong, at nakadisconnect mula sa pagtuturo sa Biblia. Hindi ito ang regalo ay mali, ito ang maling paggamit na tungkol sa. Dahil kapag pinataas mo ang isang regalo sa itaas ng iba, lumikha ka ng espiritual na elitismo. Sinasabi mo sa mga tao, sinasadya o hindi, na mas mababa sila kaysa sa wala, ito. Ngunit ang Diyos ay hindi inilaan para sa kanyang mga regalo upang hatiin tayo. Sila ay sinadya upang magkaisa at magtayo ng katawan ni Kristo. Ibalik natin ito sa pananampalataya. Ang Diyos ay mas interesado sa postura ng iyong puso kaysa sa kapangyarihan ng iyong dila. Maaari kang magsalita ng 10 wika at makaligtaan pa rin ang kanyang boses. O maaari mong bulong ang isang solong panalangin sa katahimikan at ilipat ang langit. Ang regalo ng mga wika ay isang magandang tool, ngunit hindi lamang ito ang tool. Hindi ka nito ginawang mas banal. Hindi ka nito inilalagay sa isang mas mataas na antas ng espiritual. At sa sandaling ginagamit natin ito upang masukat ang iba, umalis tayo sa pagkakahanay sa biyaya. Sapagkat sinabi ni Grace, mahal ka, pinili, napuno, at tinatakan ng pananampalataya kay Hesukristo lamang. Hindi sa iyong mga regalo, ngunit sa pamamagitan ng iyong relasyon. Kaya kung hindi ka pa nagsalita sa mga wika, hindi gulat. Huwag makaramdam ng naiwan. Sa halip, hilingin sa banal na espiritu, napunan ka ng anumang nais niyang ibigay sa iyo. Maging bukas, maging handa, ngunit huwag pilitin ito at huwag idolo ito, sapagkat ang tunay na kabanalan ay hindi napatunayan sa kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Ipinakita ito sa kung paano ka nabubuhay, kung paano mo mahal, at kung paano ka sumunod. At ngayon clear namin ang pagkalito sa paligid ng malakas ngunit hindi pagkakaunawaan na regalo na ito. Sumisid sa isang bagay kahit na mas malalim. Isang kasanayan na ginagamit hindi lamang upang hatiin, ngunit upang makontrol. Ngayon naabot namin ang isa sa mga pinaka-mapanganib na pagbaluktot ng lahat. Gamit ang relihiyon bilang isang tool para sa kontrol. Si Jesus mismo ay hinarap, ito nang may katapangan sa Mateo 23:4 na nagsasabing, itinali nila ang mabigat, masalimuot na mga naglo-load at inilagay ito sa balikat ng ibang tao. Ngunit sila mismo ay hindi handang magtaas ng daliri upang ilipat sila. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga pinuno ng relihiyon sa kanyang panahon, ang mga Pariseo, na naging kagandahan ng mga utos ng Diyos na mabibigat. At nakalulungkot ang parehong espiritu na ito ay nabubuhay pa rin ngayon sa mga simbahan, sa mga pamilya, sa mga sistem kung saan ang pananampalataya ay hindi na tungkol sa kalayaan kay Kristo, ngunit tungkol sa kontrol, takot at bulag na pagsunod sa mga panuntunan na ginawa ng tao. Hindi kailanman hiniling ng Diyos, iyon. Kumuha tayo ng isang bagay na tuwid. Ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo ay nagpapalaya. Nagpapagaling ito. Nagbabago ito. Ngunit kapag ang relihiyon ay ginagamit upang manipulahin, takutin o mangibabaw, tumitigil ito sa pagiging tungkol sa Diyos at nagsisimula na tungkol sa kapangyarihan. At kung saan nakikita natin ang pang-aabuso na maskerading bilang pamumuno. Ang mga pastor na humihiling ng katapatan na lampas sa banal na kasulatan. Ang mga pinuno na nakakahiya sa mga tao sa pagsusumite. Ang mga simbahan na lumilikha ng mga checklist ng legalistic upang matukoy kung sino ang nasa at kung sino ang labas. At ang mga tao sa ilalim ng mga sistemang ito, naiwan silang nalilito, natatakot, at madalas na mas malayo sa Diyos kaysa noong nagsimula sila. Hindi iyon ang ebanghelyo, bondage iyon. At wala itong kinalaman sa uri ng pananampalataya na modelo ni Jesus. Tingnan kung paano tinatrato ni Jesus ang nasira, ang outcast, ang makasalanan. Hindi niya ito kinokontrol, inanyayahan niya sila. Hindi niya ito na-load, itinaas niya ito. Sa katunayan, sa Mateo 11:30 sinabi niya, madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Iyon ang pananampalataya na inaalok niya. Ngunit, marami ngayon ang nabubuhay sa ilalim ng mga pasanin na hindi inilagay ng Diyos sa kanila. Mga hula, paghihigpit, mga inaasahan na hindi nagmula sa Biblia, ngunit mula sa autoridad ng tao na nag-aangkin ng pag-apruba ng banal. Mapanganib, ito.
Dahil sa sandaling ang relihiyon ay naging isang tool upang makontrol, nawawala ang koneksyon nito sa pag-ibig. At kung walang pag-ibig, ang natitira ay hindi Kristyanismo, ang pang-aapi nito sa isang label na Kristiyano. At narito ang trick. Madalas itong mukhang banal sa labas. Ang mga tao ay nagsipi ng banal na kasulatan, nakasuot ng mga pamagat, nagsasalita sa pangalan ni Jesus, ngunit ang prutas ay takot, pagkakasala at kahihiyan. Iyon ang iyong pulang watawat. Dahil ang mga banal na espiritu ay nagkukumbinsi, oo, ngunit hindi siya hinatulan. Inilalagay ka niya sa Diyos, hindi ka pinalayas. Kung ang iyong pananampalataya ay parang isang bilangguan sa halip na isang landas, sa kalayaan oras na upang tanungin kung ano ang iyong sinusunod. Tinatawag tayo ng Biblia na subukan ng bawat espiritu, 1 Juan 4:1, upang pag-aralan ng salita para sa ating sarili at malaman ang tinig ng pastol. Dahil kapag nakilala mo si Jesus, makikilala mo kung may gumagamit ng kanyang pangalan ng walang puso. Kaya kung naramdaman mo na manipulahin, pinipilit o espiritual na sinamahan ng mga tao na gumagamit ng Diyos bilang pagkilos, alam ito, hindi iyon mula sa Diyos. Iyon ang relihiyon ng walang relasyon, pagsunod ng walang pag-ibig, at sinisira nito ang kanyang puso, ngunit may mabuting balita. Maaari kang lumabas sa sistemang iyon, maaari kang maglakad sa kalayaan, maaari mong matuklasan muli ang isang pananampalataya na nakaugat hindi sa takot, ngunit sa katotohanan. At ngayon, habang sinilip namin ang mga layer ng pangwakas na gawaing pang-relihiyon na ito, mayroong isang huling mensahe na kailangan mong marinig. Isang mensahe na pinagsama ang lahat at pinapaalalahanan tayo kung ano ang tunay na nais ng Diyos mula sa atin. Kaya't nakita mo na ang mga 7 relihiyosong kilos na mukhang banal, ngunit walang lugar sa talagang hiniling ng Diyos. Ano ang gagawin mo ng iba? Alin ang tumama sa iyo ang pinakamahirap? Ipaalam sa akin sa mga komento. Nais kong marinig ang iyong kwento, iyong pananaw, iyong paglalakbay, sapagkat lumalaki tayo kapag sumasalamin tayo, kapag pinag-uusapan natin at higit sa lahat, kapag tinukoy natin ang ating pananampalataya sa katotohanan na matatagpuan sa Biblia. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong kilala mo kung sino ang natigil sa pagganap ng relihiyon at kailangang matuklasan muli ang kalayaan na si Jesucristo ay dumating upang mag-alok. At hey, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on ang notification bell. Iyon ay kung paano ka mananatiling konektado sa nilalaman na nagpapakain sa iyong kaluluwa at mas malapit ka sa puso ng Diyos. Oh, at ang susunod na video na darating, hindi ka handa. Magbubunyag ito ng isa pang layer ng tradisyon ng relihiyon na ang karamihan sa mga naniniwala ay hindi pa nagtanong, ngunit talagang kailangan. Mag-click at panoorin ito sa susunod. Ang iyong espiritual na tagumpay ay maaaring maging isang pag-click lamang. Ako ay Marco, magagaling sa iyong oras, ang iyong kagutuman para sa katotohanan, at ang iyong pagnanais na sundin ang Diyos na may kadalisayan at pagnanasa. Magkita tayo sa susunod. Pagpalain ka ng Diyos.